Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong balitang to, yung maling pag-aresto ng mga pulis Bulacan. Ito umabot na to sa Senate hearing at bali pinangunahan to ni Senator Rapi Tulfo. Magamat maganda naman yung intensyon dito ni Senator Rapi Tulfo, meron pa rin namang iilan na hindi nagustuhan yung kanyang kung paano yung kanyang pamamaraan para sa pagkastigo dito sa mga sinasabi nating maling pag-aresto or maling mga gawain nitong mga pulis Bulacan na medyo makikita ninyo na may irregularity sa kanilang operasyon. So panoorin po natin itong balitang to. Sa kalit na suspect na nasa warrant, isa sa mga residente ang dinakip ng mga nakasibilyang pulis sa Bulacan. Matapos namanong manlaban at patirahin sa kanyang bahay ang kanilang target. Sabi mismo ng National Police Commissioner na Polcom, mali ang ginawang operasyon ng mga pulis. Ang pagdinig dyan ng Senado sa pagtutok. Bale ito umabot na to sa programa to ni Senator Rapi Tulfo dun sa Wanted sa radyo. Humingi na ng tulong yung mga kaanak nitong dalawang inaresto. So ang sistema kasi nangyari, meron daw pumasok na suspect na i-issue ng warrant yung mga pulis doon sa bahay ng inaresto. Ngayon hindi naman nila kakilala yung tao na yon. So or wala naman doon sa bahay nila yung taong hinahanap. Pero ang sinasabi ng mga pulis na to, pumasok daw doon at kakilala raw ng mga inarestong ito yung dapat nilang uhulihin. Dahil nga hindi nga nila nahuli doon sa kanilang bahay, sinampahan ng kaso, dinampot yung lalaki dahil nanlaban daw sa mga pulis. Nanlaban in a sense na ang sinampang kaso, direct assault. So panoorin po natin itong balitan to. Nimbav Gonzales. Sa CCTV na iprinisenta sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makikita ang tatlong pulis na dumating sa target na lugar sa Bulacan noong Oktubre. Nakasibilyan sila at may suot na bonnet. Pumasok sila sa eskinita. Maya-maya, nagkaroon na ng kaguluhan. At ilang saglit pa, lumabas na sa eskinita ang tatlong pulis, bitbit na si Rodelio Vicente. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, maghahain ng search warrant laban sa isang Elmar Conque ang mga pulis. Base raw sa intel nila, nagtatago ito sa bahay ni Vicente. Nanlaban umano si Vicente, kaya nauwi sa komisyon at inaresto siya. Pero kwento ni Vicente, ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Tumangging magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo na nanguna sa operasyon. Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination under trial. Alam nyo, yung katwiran na yan, yung I invoke my right in self-incrimination, yan eh, ginagamit na lang nilang depensa. Kasi naman ng mga senador, hindi nila pwedeng pigain yung mga ito once na sinabi nilang I invoke my right to self-incrimination. Pero na lang, parang respeto na lang sa mga senador dahil nga ginagawa nila yung pagdinig na yan in aid of legislation para makagawa ng batas, ma-amend yung batas o kung ano man yung pwedeng gawin sa batas na yan para maiayos, kumbaga, maging maayos yung proseso. Kasi kung titingnan nyo kung babalikan nyo yung balita na yan, mga nakabonet yung mga pulis. The same time, wala silang body camera, mali yung i-issuean nila ng warrant, iba yung dinampot nila. So doon pa lang makikita nyo may irregularities na, di ba? So dinampot pa rin nila yung lalaki at ang ikinaso is direct assault. Ngayon, kung iisipin ninyo, tatlong pulis yung aaresto doon sa nasa search warrant, tapos manlalaban ka. Sabihin natin hindi naman ikaw yung i-issuean ng warrant. Pero siyempre, pamamahay mo yon, may karapatan ka magtanong na bakit papasukin yung bahay mo na hindi naman ninyo kakilala yung taong hinahanap nila. So may karapatan ka na pagpapasukin. Pero siyempre, yung mga pulis, parang pananakot sa'yo dyan, yung
parang i-delayed mo yung justice. Yung tawag doon na nakalimutan ko na tawag doon. Basta gano'n yung may batas na tawag doon na parang pipigilan mo sila. So pwede ka nila sampahan ng kaso. So yun yung ginagawang panakot nitong mga pulis na to. Pero siyempre, may karapatan ka rin naman dahil ikaw yung may-ari ng bahay, may karapatan ka wag papasukin. Ngayon, dahil nga nagpumilit yung mga pulis, siyempre manlalabang ka at paano magkakaroon ka ng konting pipigilan mo sila. So, sinampang kaso sa kanila, direct assault dahil nga mga pulis sila. Ngayon, siyempre, kung ikaw nga naman nasa matinong pag-iisip, ganung nagpakilala ng mga pulis, tapos mga nakabonet, siyempre magdadalawang isip ka, di ba? Kahit paano. So, paano ka nga manlalaban kung alam mo namang nagpakilala ng pulis? Siyempre, pag sinabing pulis, may baril yan. So, anytime, pwede kang barilin once na manlabang ka. So, yun yung naging panakot nila. So, eto, dinala ngayon yung problema nito ni Senator Rapi Tulfo sa Senado. So, panoorin po natin uli. Dahil na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. Ang anak ni Vicente pumunta Dito medyo nasaway dito si Senator Rapi Tulfo. Yun yung talagang pinaka-highlights ng mga iilan na galit or mga anti-Tulfo. So yun talaga yung pinagpiestahan nila na sinasabi nga na pinagalitan daw ni Senator Bato de la Rosa, parang sinoplak daw ni Senator Bato de la Rosa si Senator Rapi Tulfo dahil nga pinagsabihan nga to ni Senator Bato dahil nga yung paggamit kasi dala na rin lang siyempre maiintindihan naman natin si Senator Rapi Tulfo kasi lumapit sa kanya yung itong dalawang to, yung makakaanak nito, lumapit sa kanya na humihingi nga ng tulong dahil nga sa maling pag-aresto. Since nga sila yung may-ari ng bahay, may karapatan silang pigilan, siyempre bahay nila yun. Napasukin yung bahay nila, hindi naman nila kakilala. At the same time, hindi naman nila kilala yung nasa warrant, yung hinahanap ng mga pulis na to. Tapos nakabonet pa. Siyempre paano, magdadalawang isip ka na papasukin sa bahay mo. Paano kung taniman ka ng droga sa loob ng bahay mo? So, mas malaking problema. So, dito, medyo maswerte pa sila kasi ang isinampang kaso lang is direct assault. So, hindi naman ganun ka-serious hindi naman ganun ka, pero, ibig ko sabihin, kumbaga, magaan-gaan to kumpara kung tinaniman sila ng baril, tinaniman sila ng droga, so mas malaking problema. Ngayon, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo rito, dahil nga galit na galit siya, so, napamura siya rito, kung ano ng mga nabitawan niya salita. Kasi nga umamin dito yung pinaka-kapitan nila rito, kaya daw mga nakabonet yung mga pulis, is kasi mainit daw. Kung inyong iisipin, tama ba yung reason na yun na kaya nakabonet yung mga pulis? Dahil mainit. So, pwede naman silang gumamit ng ibang pulis na pwedeng naka-uniforme or sila yung mga papasok na naka-civilian. So, babackup na lang tong mga sabihin natin. Kasi sinabi pa rito ng mga pulis na to na kilala daw sila dun sa lugar kaya nagbonet daw sila para maaresto nila yung nasa warrant. So, parang hindi naman bumenta yun kay Senator Rapi Tulfo dahil kung tutusin, pulis ka, so dapat mas malawak yung taktika mo. Di ba? So, pwede kang gumamit ng ibang pulis na sila yung mag-serve ng warrant para hindi naman makilala ron. So, babackup na lang kayo. Pangalawa, di ba, nire-require na nga dapat meron silang body cam once na merong mga ganyang operasyon. So, wala na naman silang suot na body cam. Tapos, ito, pag tinatanong sila ng mga senador, ang sinasagot, I invoke my right to self-incrimination. So, wala na namang mapiga rito ang mga senador dahil karapatan naman ng mga pulis na yun ang kung gusto nilang wag sagutin yung mga katanungan ng mga senador. So, yun nga, uminit ang ulo rito ni Senator Rapi. Yun yung pinagpiestahan ng mga anti-Tulfo dahil nga
sinasabi nga na napahiya raw siya rito ni Senator Bato de la Rosa, parang binoljak daw ni Senator de la Rosa. Pero kung iisipin nyo, siyempre, humingi ng tulong nga, di ba? Humingi nga ng tulong kay Senator Rapi Tulfo, yung mga kaanak nito. Siyempre, andun yung kanyang talagang yung intention niyang tulungan dahil nga nagmalabis itong mga pulis na to. So, hindi ginawa yung trabaho nila ng tama. May naargabyado. So, ito, panoorin po ninyo kung ano yung isinugot ng nakaputi. Ito yung anak na isa sa mga dinampot pa ng mga pulis. Raw sa presinto para hanapin ang tatay niya. Pero ikinulong din umano Dito, siya ng tingnan niya. Bernardo. Anong kaso? Tingnan nyo dun, sinuntok pa nga siya ron nung lumapit siya, di ba? Di ba? Sinuntok siya doon. So, ito, bakit daw siya hinuli rin daw ng mga pulis? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Sumagot na rito si Oh, di ba? Tama nga naman. Makikipagsuntukan ba siya? Iisa siya sa 3 pulis? Eh di nagulpi lang siya. Eh kung may baril yung isa sa mga pulis, siyempre may baril mga pulis yan. Eh kung putukan kagad siya, di napatay pa siya ron. So, doon pala makikita nyo na medyo may katotohanan yung sinasabi nitong mga biktima na, o nga naman, bakit siya lalaban? Eh, tapos sabi pa nga dito sa naging hearing nito sa Senado, doon siya inaresto mismo sa presinto. So doon pa lang makikita nyo na magwawala ka, makikipagbuno ka sa mga pulis sa loob mismo ng presinto. Eh di para kang nagtampo sa bigas. 'Di ba? Alam mo mapapahama ka kapag nagwala ka doon. Pero yun ang pinalalabas ng mga pulis na ito talagang nag-initiate daw ng komosyon kaya siya sinampahan ng kasong direct assault. Bernardo na una nang tumangging magsalita sa pagdinig. Po kami sir, malapit lang po din sir. Ito, sinuntok. Ayan, di ba? Sinuntok. Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin sir eh. Ina-assault pa po, lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami sir. So, ano totoo? Diyan ka hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa istasyon po. Sa huli, Di ba? Sa estasyon siya hinuli, hindi dun sa mismong area kung saan siya dinampot yung tatay niya. Kung saan dun, di ba, nakita nyo, sinuntok siya. So, hindi siya dun inaresto. Kasi ang nangyari dyan, hinahanap niya yung tatay niya kung saan ikinulong. Siyempre, mag-aalala ka dahil nga inaresto ng mga pulis. So, hinahanap niya yung tatay niya. Ngayon, nung nalaman niya kung nasaan yung tatay niya, pinuntahan niya. Ngayon, doon siya mismo sa presinto, hinuli at kinasuhan ng direct assault na sinasabi nga ng mga pulis na lumalaban nga raw sa kanila. So, i-initiate nga raw ng commotion. So, kaya siya din sinampa ng kasong rito, direct assault. pumayag sumailalim sa polygraph test sina Julius at ang 3 sangkot na pulis para malaman daw. So, yun yung pinaka-last result nila rito para parang yun yung pagbabasihan ngayon ng itong mga senador kung sino ba yung nagsasabi ng totoo rito sa pamamagitan ng polygraph test, yung lie detector test. Although hindi ito tinatanggap sa korte dahil nga medyo hindi ito reliable, pero kahit pa paano magkakaroon kasi sila rito ng sabihin natin na parang yun yung magiging stage nila o yun yung magiging pagbabasihan nila kung sino yung dapat panigan sa dalawa. So, hindi sa nag-judge tayo, pero kung titingnan nyo kasi yung statement na sinasabi nga rito, sa sinampang kaso pa lang, direct assault, medyo mababaw. Pangalawa, maglalabang ka ba sa loob ng estasyon? Pangatlo, sino ba ang tinutulungan dito ni Rapi Tulfo, 'di ba? Yung mas nadehado. Sino ba mas nadehado? Yung dinampot. Dahil hindi naman sila yung nasa warrant eh. Bakit sila yung dinampot? At the same time, bakit pinagpipilitan na nandun daw sa loob ng bahay nila yung subject nila na aarestuin? Eh hindi nga kilala nung inaresto nila tapos sasampahan ng kasong direct assault. Pangalawa, ayun pa, isa pa, mga nakabonet. Walang body cam. So, ano yung magiging ebidensya nitong mga pulis na to na totoo yung sinasabi nila? Eh, since mayroon pa nga nilabas na ebidensya rito yung mga biktima na kuha ng camera na talagang itong mga pulis nagmalabis.
So, abangan pa po natin sa mga susunod na kabanata yung magiging aksyon dito ni Senator Raffy Tulfo dito sa mga pulis na sinabi pa nga dito ng mga ng NAPOLCOM na nagkamali pa nga yung may mali rito yung mga pulis. So, kaya asahan natin na mayroong susunod na hearing na gawin dito si Senator Raffy Tulfo. So, maraming salamat po. Ingat po kayo parati.